At ngayon, Dominic Roque, napakaselan mo, napakasensitibo mo, public figure ka, pero lumalabas dito sa iyong pinalabas na pahayag, opisyal na pahayag sa pamamagitan ng iyong mga abogado na ayaw mong may naririnig at nababasa na para sa iyo ay hindi kagandahan na kwento. Hindi po pwede yun. Hindi pwede yun. Pinasok mo ang mundo ng showbiz, nasa lokal na aliwan ka. Kapag ipinasok mo ang isang paa mo dito, kasunod ang kabila. Kuminang ang pangalan mo dahil kay Bea Alonzo. Tapos ikaw pa ang magiging ganito kaselan, ganito ka-inosente, ganito ka mapili ng mga gusto lang marinig at mabasa. Maglabas po kayo ng resibo na ako ang nagbanggit ng pangalan ni Mayor Bullet Halusos. Maglabas kayo ng resibo na binigyan ko ng malisyosong interpretasyon ang kanilang pagkakaibigan. Sino po ba ang pumiyok? Sino po ba ang umamin? Hindi ba't nagpa-interview nga sila ni Ginoong Bong Suntay at inamin niya na kanya yung condo unit na pinatitirahan niya 50% ang bayad ni Dominic Roque. Kaya nga ang sabi ko, Dominic, alam mo na hindi imbento ang kwentong ito. Alam mo na hindi sa iyo ang condo unit na yan. Dapat ay sa iyo manggaling. Bakit pinatagal mo pa kasi? Dapat yan, agad-agad ay sinagot mo na, yes, I do not own the unit. Kahit si Mayor Bullet Halusos, wala kang makikita kahit initials mo sa aking pagsasalita mula ng aking talakayin itong Bea Alonzo, Dominic Roque split up na to. Hanggang sa panahong ito, ngayon ko lang nalaman na ikaw pala ay nasaktan at pinagbintangan pala ang iyong kasarian. Hindi ako ang hihingi sa iyo ng patawad. Ni pa umanhin ipagdadamot ko. Dahil kahit minsan, hindi ko sinabi na si Dominic Roque ay nakatira sa isang condo unit na pag-aari ng isang baklang politiko. Wala akong binanggit na ganon. Wala akong sinabing anuman. Walang pagdududa sa gender o kasarian ng politiko. Wala. Malinis. Malinis na malinis. Bitiranong showbiz columnist na si Christopher Min sumagot at binigyang linaw ang official statement ni Dominic Roque. Matatandaang naglabas ng pahayag ang kampo ni Dominic Roque kaugnay ng mga aligasyong ibinabato sa kanya. Kabilang narito ang pahiwatig na di umano'y may ugnayan si Dominic sa kapwa lalaki. Lumabas ang isyong ito pagkatapos makumpirmang break na si Dominic at ang fiancé nitong si Bea Alonzo. Ang pahayag ng aktor ay inilabas ng kanyang legal counsel na Fernandez and Singsong Law Office at inilathala ng GMA News Online noong Lunes, February 20, 2024. Mariing kinundina ng kampo ni Dominic ang malicious and defamatory public statement of Miss Fermin. Ayon pa sa statement, nagbato umano si Christie sa YouTube vlog nito ng akusasyon under the guise of entertainment news without any effort from her to confirm the same from Mr. Dominic Roque. Nilinaw rin sa nasabing pahayag ang tungkol sa condominium unit na tinutuluyan ng actor. Kinumpirma nilang ang nasabing kondo ay pagmamay-ari ni Dapitan City Mayor Bullet Halusos, pero mariin nilang itinanggi na binifactor ng actor ang politiko. Dagdag sa pahayag, he is embarrassed and apologizes to Mayor Bullet Halusos and his family for being dragged into the public conversation because of the malicious defamatory public innuendos of Miss Fermin. Sinagot din sa statement ang tungkol kay dating Congressman Bong Suntay na ikinakabit din sa pangalan ni Dominic. By making such a statement, Miss Fermin made the innuendo that unreasonably cast doubt on the sexuality of former Congressman Bong Suntay. Furthermore, Mr. Dominic Roque does not own a clean fuel gas station. In fact, all clean fuel gas stations are company-owned. Tinalakay rin sa statement ang tungkol sa major issue na naikabit na dahilan umano ng hiwalayan ni na Dominic at Bea, ang prenuptial agreement. Iginiit nilang sina Dominic at Bea never fought nor had a disagreement over a prenuptial agreement.
Dagdag pa sa pahayag, weakless statements relating to the alleged disagreement over a prenuptial agreement between them are not only unverified but merely based on speculations intended to produce a negative image on the parties concerned. Matatandaang kinumpirma ni na Dominic at Bea na tinapos na nila ang kanilang engagement noong February 11, 2024. Narito ang buong sagot at paglilinaw ni Nay Christopher Min na mapapanood din sa kanyang programang Christopher Minute. Pasintabi lang po muna mga kapatid, hindi po natin makakasama si Romel Chica ngayon tanghali. Maraming salamat kay Romel na nagbigay po sa akin ng pagkakataon na talakayin ng mag-isa ang mga isyong dapat nating linawin. Sa lahat po ng ating mga CFMers, pasintabi rin po na isasantabi po muna natin ang iba pang mga balita para sa tanghaling ito dahil meron po tayo talagang titilaring mga issue na kumakalat ngayon. Tayo po ay magkakasamang tagkakarinigan sa 92.3 Radyo 5 True FM sa Totoo Tayo. Tayo rin po ay nagkakakitaan ng malinaw na malinaw sa Signal 1PH. Ganon din po sa Radyo 5 FB Live, YouTube at Signal Play App. Heto po mga kapatid, hawak ko po ngayon ang opisyal na pahayag na pinalabas kahapon ni Dominic Roque sa pamamagitan po ng kanyang mga abogado. Ayon po sa pinadala nilang pahayag ay kinukondena nila ang mga malisyoso at mapanirang puri na salitang ipinukol ko kay Dominic Roque. Nandito po ang mga reklamo na iisa-isahin po natin mamaya. Hindi lamang po kayo ang nagtataka mga kapatid. Ako rin po, takan-taka. Dahil ito pong issue ng paghihiwalay ni Bea Alonzo at ni Dominic Roque na nauwi na nga po sa hindi pagkakatuloy ng kanilang kasal ay tinalakay po ng halos lahat ng mga media people. Hindi lamang po sa pahayagan, ang buong social media. Kami po dito sa Christopher Minute at sa SNN. Lahat po kami ay tumalakay dito, sumalat sa issue. Nagtataka rin po ako kung bakit ang sinentrohan lamang ni Dominic Roque at ng kanyang mga abogado ay ang inyong lingkod. Yan po ang iisa-isahin natin ngayon. Noon pong unang sultada ng pagputok ng kwento tungkol sa hiwalayan ni na Dominic Roque at Bea Alonzo, ay lahat naman po talaga ay nagtaka. Nagulantang po ang buong lokal na industriya. Loob at labas po ng showbiz ay nagtatanong, ano ba ang tunay na dahilan kung bakit magpapakasal na sila pero biglang naghiwalay at hindi na nga po matutuloy ang kanilang kasal. Hindi po nanggaling sa mga press people ang pagpansin tungkol sa mga issue. Una, naglabas po ng pahayag ang kampo ni Bea Alonzo tungkol sa isang nakaupong lalaki sa tabi ng dalampasigan na tinawag nilang manipulative sad boy, parang ganon. Kay Dominic naman po, may nagpahayag din sa kanyang kampo mismo, kanyang kapatid pa nga, tungkol naman sa isang tao o hayop na nag-aanyo na tupa pero kakaiba ang tunay na ugali. Diyan po lumaro ang mga press people, ang mga netizens, ang mga bashers, ang social media, diyan po umikot. Ang unang-una ko pong sultada ay tinutukan ko po yung kasabihan nila na o kaya siguro hindi natuloy ito dahil walang pera si Dominic Roque kasi mas mayaman sa kanya si Bea Alonzo. Yun po ang nagtulak sa akin para tanungin si Dominic Roque ano ang kanyang trabaho, sino ang kanyang boss, at kung totoong wala siyang pera, bakit nakatira siya sa isang kondominium na pagkalaki-laki po ng halaga kung uupahan. Yun po yun, puro katanungan po yun. Wala pong banggit ng anuman. At napatunayan ko po na yun ngang condo unit na yun ay nakalagay sa pangalan ng isang politiko. Wala rin pong banggit ng pangalan. Puro katanungan po yun. Yun po ang nangyari. Hanggang sa nang lumaon po, marami nang dumampot diyan sa kwento, iba-iba na pong issue ang lumabas. Mula po doon sa pinakatinanim ko na issue, may mga vloggers po na hindi nagpapakita ng mukha, kundi boses lamang, na kinakrap po
ang aking mga sinasabi dito sa Christopher Minute at sa Showbiz Now na nagkaroon po ngayon ng nagsasalimbahang katwiran at dahilan tungkol dyan sa politiko na yan. Hanggang sa isang araw, dahil ang dami-dami na po talagang politikong nauugnay dito sa isyong ito. Dahil pahulaan po parang naging pahulaan dahil kahit sino po ang magtanong sa akin, saksi po kayo mga CFMers, saksi po kayo mga netizens, saksi po si Senator Raffy Tulfo at si Senator Jinggoy Estrada at ang marami pa pong kaibigang pinagkakatiwalaan ko na pinagdamutan ko po ng pangalan ng politiko. Puro halakhak, tawa at pasintabi lamang po ang aking sinasabi. Ang sinabi ko, Dominic Roque, alam mo na hindi ko lang inimbento ang kwentong ito. Alam mo na may politikong may-ari ng condominium unit na iyong tinitirhan. Ikaw dapat ang magsabi, hindi ako. Excuse me po. Ikaw dapat ang magliwanag, magbigay ng linaw kung sino ang politikong may-ari ng condo unit. Hindi kailangan sa akin manggaling. Hanggang sa dumami na po ng dumami ang mga pangalan na nauugnay. Mga pangalan po ng mga politiko na walang kinalaman sa issue. Sino-sino po ang mga politikong ito? Kumuha po ako ng ilang footage sa Showbiz Now na para malinaw po natin kung sino-sino ba ang inipon-ipon naming pangalan na naglalabasan po sa social media na pinagdududahan na siyang may-ari ng condo unit ni Dominic Roque. Narito po ang footage mula sa SNN. Pakisalang lang natin. Yung kay Ginoong Bong Suntay, ang alam ko kasi, di ba ang kwento, binigyan daw ng gasolinahan. Itong si Dominic Roque. Kaya pinagbintangan na isa siya sa mga tinutukoy na dahilan ng hiwalayang Bea Dominic. Pero ang alam ko kasi, nag-endorso siya. Kinuha siyang modelo. Kaya siya nagkaroon ng gasolinahan. Lalo naman, kaya Ginoong Bong Suntay, hindi po namin siya kilala ng personal. Hindi po namin alam kung ano ang kanilang negosyo ni Dominic. Wala po kaming alam dyan. Bakit po namin ipinalabas ang footage na ito? Yan po yung episode kung saan nadamay na po si Senador Bongo, si Ginoong Harry Roque, si dating kongresista Bong Suntay, si Congressman Sandro Marcos, at si Congressman Joey Salceda. Napakalinaw po. Minsan ko lang pong binanggit ang pangalan ni Ginoong Bong Suntay. Paglilinaw pa po. Ang totoo, may isa nga po siyang inaanak sa kasal na tumawag pa sa amin ni Romel Chica at nagsabi, salamat inilabas nyo sa issue ang pinagdududahan na si Mr. Bong Suntay. Ninong ko siya sa kasal. Napakalinaw po. Wala po kaming sinabi na benefactor ni Dominic Roque. Itong si Ginoong Bong Suntay, hindi po namin sinabi na nagkaroon siya ng gasolinahan dahil sa espesyal na pagtrato. Dito po sa mga binanggit na pangalan na pinagbibintangan at pinagdududahan na may-ari ng condo unit ni Dominic Roque, narinig niyo po ba? May naramdaman po ba kayong binanggit namin na pangalang Mayor Bullet Halosos? Ito po ay patutunayan ko. Mula nang salatin ko po ang issue ng breakup ni Bea Alonzo at ni Dominic Roque, ni isang banggit po ng pangalan nitong si Mayor Bullet Halosos ay hindi ko binitiwan. Kahit po initials, kahit po clue tungkol sa kanya, wala po kayong nalaman mula sa akin. Hindi po ako nagsalita. Tiwa-tiwayway po ang mga tinatanggap ko, mga text messages ng pagtatanong kung sino ang may-ari. Hindi ko po sinasabi kung sino. Nagpapasintabi po ako na mas maganda kung kay Dominic Roque manggagaling kung sino talaga ang may-ari ng condo unit na ito. Hindi ko nga po binanggit kung ano yung condo unit na yan at kung saan makikita, samantalang alam na alam ko po ang address. Wala po kayong narinig mula sa akin. Kaya ako po ay nagtataka. Bakit nagpa-interview si Ginoong Bong Suntay at si Mayor Bullet Halosos na sila daw po ay kinu-question na ngayon ang kanilang mga gender, ang kanilang kasarian. At ayon po dito sa
pahayag ni Dominic Roque ay nanghingi daw po siya ng paumanhin kay Mayor Bullet Halusos at sa pamilya nito dahil nadamay daw po sa mga walang kapararakang issue itong si Mayor Bullet Halusos at defamatory daw po yung mga nasasabi. Malisyoso daw po, mapanirang puri. Nasaan po ang pangalan ni Mayor Bullet Halusos? Pamula ng aking salatin ang kwento tungkol sa hiwalayan ni Bea at Dominic Roque. Wala silang maituturo. Meron pong mga vloggers naglalabas ng retrato nila. Meron pa'y magkatabi sila na parang humahalik si Dominic kay Mayor Bullet, pero hindi po sa amin ang galing yon. Si Sian Gasa po, isang vlogger, diniretso po niya na si Mayor Bullet Halusos talaga yung nagbabahay dito kay Dominic Roque. Sa akin niyo po ba yon narinig? Ang mga vloggers po na nakisawsaw na nga lang ay kung bakit naglagay pa sa inyong lingkod at sa aming mga programa itong CFM at ang SNN sa alanganin. Nangopya, kinrap, nagbuo ng sarili nilang content na ang ibinabato ayon kay Christy Fermin. Napakagasgas na po ng swelas ng pangalan ko. Hindi ko po ninanais na ganun ang mangyayari. Eto, nagsalita po. Nagulat ako, umaray si Mayor Bullet Halusos at si Ginoong Bong Suntay. Ang kanila daw pong kasarian ay kinu-question. Pinagtatawanan lang daw po nila. Pero nadadawit daw po ang kanilang pangalan sa hindi kagandahan na sitwasyon. Ayon, napanood ko po ang kanilang interview kay kasamang Jay Ruiz. Ang sabi po ni Mayor Bullet, pinauupahan ko yung unit kay Dominic sa isang usapan na hindi ko ipagagawa, siya ang magpapagawa, uupahan niya ng 50%. Kunwari po, 100,000 ang renta doon sa unit, 50% lang po magiging upa o renta ni Dominic Roque. Ang kanyang eksaktong sinabi, pinauupahan ko ang condo unit. Hindi ko ibinabahay si Dominic. Yun po ang kanyang sinabi. Tandang-tanda ko po yan. Si Ginoong Bong Suntay naman po, wala po tayong po pwedeng maging problema. Hindi po tayo magkakilala. Kahit si Ginoong Bullet Halusos, nakilala ko lang ang pangalan niya nitong magkaroon sila ng problema ng Tito Vic and Joey, ang Tape Incorporated na sila ang may-ari. Nasisilip po ng iba kong kaibigan at mga kasama kung bakit ako lamang po ang siningle out. Bakit ako lamang po ang itinuro ni Dominic Roque, ni Mayor Bullet Halusos tungkol sa isyong ito. Ayon sa aking mga kaibigan, na hindi ko naman po agad-agad na pinaniniwalaan ng 100% dahil may sarili naman po akong paniniwala sa mga issue. Ang sabi nila, dahil kasi TVJ supporter ka, defender ka, parang ang linaw po ng mensahe. Pero mas gusto ko pong paniwalaan na ako ang kanilang tinututukan dahil ayon sa kanila ay malisyoso daw po at mapanirang puri yung mga binato ko na salita kay Dominic Roque. Wala pong mali siya. Kung pinangalanan ko po si Mayor Bullet Halusos, magkakaroon po yan ng mali siya. Dahil siguradong iisipin niya at ng kanyang mga panalig. Kasi kampi ka sa Tito Vic and Joey, pakawala ka ng TVJ. Hindi po ako maaaring pakawala ng TVJ. Ako po ay taga-suporta ng Tito Vic and Joey dahil ako po ay naniniwala at naninindigan sa katotohanan. Sino man po na kumakampi sa TVJ ay itinuturing na kalaban nitong si Mayor Bullet Halusos. Kaya kung sakali man na napakalinaw pa sa sikat ng araw sa katanghalian tapat na siya ay sangkot dito sa kwentong ito, hindi ko pa rin siya babanggitin dahil sasabihin niya may mali siya kasi Tito Vic and Joey supporter ka. Yan po ang gusto ko linawin. Wala po akong binanggit na pangalan ni Mayor Bullet Halusos. Wala po akong sinabi na siya ay benefactor ni Dominic Roque. Maging kay Ginoong Bong Suntay, hindi ko rin po ginamit yung salitang benefactor. Ibang vloggers po ang nagkabit ng salitang yan
sa kanilang dalawa at sa iba pang mga politiko na nadawit ang pangalan dito. Hindi po sa akin yan nagmula. Pwede nyo pong balikan ang lahat ng episodes ng Showbiz Now na at nito mismong Christy per Minute. Ako po ang nagsasabi, ni minsan hindi ko po binitiwan ang pangalang Mayor Bullet Halosos. Minsan ko lang na binanggit si Ginoong Bong Suntay, pero paglilinaw pa, nasaan po ang mali siya? Nasaan po ang paninirang puri sa ganyang kalagayan? Wala po akong nakikita. Meron din po silang binanggit dito na, okay, eto yung mga innuendo, yun daw pong mga salita na lalo daw po na nagpalagablab sa apoy na pinag-uusapan. Ang usapin po ay hiwalayan ni Bea Alonzo at ni Dominic Roque. Hindi po actually ang politiko na yan. Pumasok lamang yung condo unit na yan dahil sa pangmamaliit ng maraming tao kay Dominic Roque na kaya binitiwan ni Bea Alonzo ay pinag-awayan nila ang tungkol sa prenuptial agreement. Hindi po sa akin nagmula yan. Halukayin nyo po ang balon ng mga kwento ng mga vloggers. Doon nyo po makikita yung mga content na yan. At saka yung kawalan ng pondo ni Dominic Roque sa kasal na gustong-gustong maging bongga nitong si Bea Alonzo. Pero ang gusto ni Dominic ay simple. Tinalakay po namin yan. Pero binigyan namin ng katwiran at parehas na pagtrato. Hindi po totoo yan. Mamaya po mga kapatid, meron po tayong tatalakayin. Marami pa po akong isyong lilinawin. Ang dami-dami po nito na naglalagay sa akin sa isang kwento na wala pong katotohanan. Mas maganda po ang malinaw kaysa sa malabo. Ayoko po na may piring sa mata ang mga tao na magsabi na sa akin nagsimula ang tungkol sa mga kwentong ito. Mamaya po yan mga kapatid, mga kaibigan CFMers, mga anak-anakan CFMers, mga kababayan, pagbigyan niyo po ako na sa una at huling pagkakataon ay ilatag ang aking katwiran, dahilan at opinyon tungkol sa isyong ibinabato sa akin. Huminto po tayo tungkol doon sa paghihiwalay ni Bea at ni Dominic Roque. Alam niyo po, sa bawat gaya nito, yung kanyang opisyal na pahayag, nilalagyan ko po dito ng Dominic Roque. Kahit po sa SNN, nagpapalagay po ako ng Dominic Roque sa ilalim ng kamera. Kahit po dito sa Christy per Minute, naglalagay po ako ng Dominic Roque. Hindi po kasi ako pamilyar sa kanya. Dominic Ochoa po ang laging nasa utak ko, kaya po may preno ako kapag kayo apelyido niya ay aking sinasabi. Ganun po ako unfamiliar kay Dominic Roque. Nung maghiwalay sila, sinisisi nila sa mga reporters ang mga tinatawag nilang innuendos. Hindi po nanggaling sa mga reporters yon. Pumipick up lang po ng bunga mula sa puno yung mga reporters, katulad yung mga patambisa na magkabilang kampo. Marami po yan. At sa social media po, 2-5 po yan. Sa mga programa, 3 sampera po yan. At eto pa, patulan nyo po ba yung mga posers na di umano na ako daw ang nagsabi nun? Hindi po akin yung mga accounts na nakikita ninyo. Yun po yung tinatawag natin na fact-finding dapat, Mayor Bullet. Yun po dapat fact-finding. Wala po akong anumang social media account. Alam po ng buong mundo na ako po ay walang Twitter, wala po akong Instagram, wala po akong FB, hindi po ako nagkakaroon ng kahit anong account. Kaya hindi po ako yan. Huwag niyong papatulan, mga posers po yan. Kaya nga isa lamang ang aking hamon. Maglabas kayo ng resibo na binanggit ko ang pangalan ni Mayor Bullet Halosos sa kabuuan ng kwentong ito. Mula nung aking umpisahan na talakayin ang hiwalayang Bea at Dominic Roque, maglabas po kayo ng resibo. Paninindigan ko yan kapag meron, pero kapag wala, ano naman po ang mangyayari? Ako'y idiniin ninyo ng walang kasalanan. Yun lang naman po yun. At eto pa, mali siya? Wala pong mali siya. Unang-una, ano ang mali siya ko para siraan si Bea at si Dominic?
Ang totoo po, ipinagtatanggol ko pa nga sila. Bon, naka-ready ba yung ilang footage natin ng CFM para may patunay tayo na hindi natin idinidiin ang Bea at Dominic, lalo na si Dominic. Pwede bang pakisalang natin, Bon? Po si Dominic, in fairness, ang galing mag-move on kasi nanonood ng concert ng River Maya. Oo, kasama si Juday at si Ryan. Diba? At hindi niya pinadala ng bulaklak si Bea Alonzo, pero si Juday bilang best friend ng tita Beth Tamayo niya, pinadalhan niya ng bulaklak, di ba? Correct. Yun. Iba ang nagbigay ng bulaklak kay Bea, yung mga kaibigan niya sa bahay nila. Sinorpresa siya. Ang staff niya, sinorpresa siya ng staff niya. Tapos para pinasok siya sa kwarto at binati siya, di ba? Maganda yan, yung ginagawa na yan ni Dom. Tama yan. Ika nga kapag kami nawawala sa ating buhay, hindi tayo magmumukmok sa isang sulok at habang panahon na lang natin aalalahanin yung sugat. Kailangan natin humanap ng gamot, di ba? Para yung sugat, lumiit at maging peklat na lang. Ganun lang kasimple yun, di ba? Okay, isa lamang po yan. Tiwayway po yan na nitong bandang huli nga ang nanenega pa nga ay si Bea, si Dominic ang umaangat. At halos nakalimutan na nga po yung kwento ng kondo. Halos nakalimutan na yung kwento tungkol sa politiko na wala naman po akong binanggit pero kung bakit nagsasalimbayan. Ang dami-dami po mga larawan nila na lumalabas. Pati yung mga kay Zian Gasa na nga lang diretso-diretso bakit hindi yun ang inyong habulin? Siya ang nagsalita sa inyo na kayo yan, di ba? Okay, eto pa. Maglabas kayo ng resibo sa anuman pong labanan, kahit sa korte. Maglabas po kayo ng resibo na ako ang nagbanggit ng pangalan ni Mayor Bullet Halusos. Maglabas kayo ng resibo na binigyan ko ng malisyosong interpretasyon ang kanilang pagkakaibigan. Sino po ba ang pumiyok? Sino po ba ang umamin? Hindi ba't nagpa-interview nga sila ni Ginoong Bong Suntay at inamin niya na kanya yung condo unit na pinatitirahan niya 50% ang bayad ni Dominic Roque. Kaya nga ang sabi ko, Dominic, alam mo na hindi imbento ang kwentong ito. Alam mo na hindi sa iyo ang condo unit na yan. Dapat ay sa iyo manggaling. Bakit pinatagal mo pa kasi? Dapat yan, agad-agad ay sinagot mo na, yes, I do not own the unit. Ang may-ari nito si Mayor Bullet Halusos. Tapos ang kwento. Ganun lang dapat. At saka yung paghiwalay nyo ni Bea Alonzo, tiniwangwang nyo rin ng matagal na panahon. Binigyan nyo ng malawak na daan, bintana, pinto, bubong, ang mga reporters, ang mga vloggers, ang mga bashers, para panghimasukan ang breakup nyo. Samantalang po pwede nyo namang linawin kung bakit nga ba kayo nagkahiwalay at bakit hindi na matutuloy ang kasal at ano ang tunay na dahilan. Naglabas kayo ng inyong pinagkasunduan na official statement pero wala kayong binanggit na dahilan. Habang wala kayong binabanggit na dahilan kung bakit hindi matutuloy ang inyong kasal, ang mga tanong ay hindi matatapos. Ang pagdalirot ng publiko sa mga nakatago na espasyo ng inyong love life, hindi po pwedeng mahinto yan. Ang kailangan, diretso ninyong sabihin kung ano talaga ang tunay na dahilan. At ngayon, Dominic Roque, napakaselan mo, napakasensitibo mo, public figure ka, pero lumalabas dito sa iyong pinalabas na pahayag, opisyal na pahayag sa pamamagitan ng iyong mga abogado na ayaw mong may naririnig at nababasa na para sa iyo ay hindi kagandahan na kwento. Hindi po pwede yun. Hindi pwede yun. Pinasok mo ang mundo ng showbiz, nasa lokal na aliwan ka. Kapag ipinasok mo ang isang paa mo dito, kasunod ang kabila. Yung kapribaduhan na hinihingi ninyo ni Bea, maramot sa inyo yon. Hindi kayo pagbibigyan ng kapalaran. Kapag hiningi ninyo ang kapribaduhan, mabibigo kayo. Unang-una,
Public figures kayo. Huwag na nating gamitin yung public property. Dahil may sarili din kayong buhay na dapat itira kahit kudlit lang para sa sarili nyo. Pero figura kayo ng showbiz. Public figures kayo. Ano mang nangyayari sa buhay nyo ay para kayong isda sa aquarium. Tinititigan kayo. Bawat paling ninyo, bawat galaw nyo, mapapansin. Lalo na si Bea Alonso. Ikaw, Dominic, hindi ka pa nga gaanong sikat. Ang totoo, kuminang ang pangalan mo dahil kay Bea Alonso. Magpakatotoo tayo, hindi ako magtatago sa ilalim ng carpet. Kuminang ang pangalan mo dahil kay Bea Alonso. Tapos ikaw pa ang magiging ganito kaselan, ganito ka-inosente, ganito ka mapili ng mga gusto lang marinig at mabasa. Unang-una, walang mali siya, Dominic. Ipinagtatanggol ka pa namin. Ako mismo, ipinagtatanggol kita. Ayoko na isang lalaki ay ninanakawan ng pride ng isang babae. Naririnig nyo yan. Kung napapanood nyo ang aking mga sinasabi at nakikinig kayo, malalaman mo na kinokontra ko ang mga taong nangmamaliit ng kapwa. Hindi po pwedeng magkaroon ng mali siya. Hindi kita sinisiraan. Yun ang napakalinaw. Ang mga bashers, kinokontra ko rin kapag sinasabi na, sino ka ba para maging asawa ni Bea Alonso? Mas mayaman naman si Bea. Lagi kong ipinagtatanggol ang iyong estado sa buhay na hindi pera ang simula at wakas ng isang relasyon. Hindi pera ang barometro ng kaligayahan ng magiging mag-asawa. Kung meron mang pera ang babae at wala ang lalaki, tatanggapin niya dapat yon. Yung kakulangan at kalabisan ng kanyang minamahal, tanggap niya dapat yan. Dahil ang libro ng pag-iibigan ay hindi nagtatago ng mga kapintasan at mga kakulangan. Lagi kong sinasabi yan, si Bea, mulat-mula sa lahat ng laban niya sa buhay. Kasama niya ako. May hawak kong armas para kay Bea Alonso. Dahil alam ko, nasa tama siya. Hindi ako kikiling sa mali. Hindi ako magpapatianod, nakakampi kapag mali ang ginagawa. Tulad nung kay Mayor Bullet Halosos. Ang turing niya sa mga TVJ defenders, kalaban nila. Hindi. Kami pong mga manunulat ay merong inaalagaan na kredibilidad. Tulad ninyo, sabi nyo nga ni Ginoong Bong Suntay, meron kayong pangalan na iniingatan, dapat responsable ang mga media men, mga media people sa pagtalakay tungkol sa inyong issue. Lahat po tayo merong inaalagaan. Kayo po yung pagiging politiko nyo, pinaghirapan nyo po yan, alam ko yan. Talagang marami kayong ginawa na kabutihan sa inyong mga nasasakupan para isulat ang inyong pangalan sa balota. Parang kami rin po na mga manunulat. Ilang pong taon po naming iniingatan, dekada po naming iniingatan ang aming kredibilidad para tudlain lamang at sirain sa isang iglap. Hindi po namin ipinanganak ito ng magdamagan lang. Hindi po namin pinaghirapan ang kredibilidad at pagtatawid ng balita na dinadaan po muna namin sa investigasyon bago namin pakawalan. Hindi lang kayo ang may dapat ingatan. Kami pong mga taga-media ay meron din. Hindi ko po masisisi ang ibang vloggers kung sila ay sumausaw, kung sila ay nagdagdag at nagbawas ng mga komento mula sa aking mga sinasabi. Pero dapat maging responsable din po tayo. Ilan po sa inyo, boses lang ang naririnig. Naglalagay pa kayo ng mga kwento na lihis naman sa tinatalakay namin dito sa Christopher Minute at sa SNN. Ganun po ba ang gusto nyong mangyaring laban? Pinaghihirapan namin ang aming mga kwento, ang aming mga sinusulat, ang aming ibinabalita para wasakin nyo lang sa isang iglap. Hindi po kami ganon. Yun ang amin. Eto lang ako po ay hindi sabon na kapag ang ating kamay ay nadumihan, gagamitin niyo po ako para luminis. Hindi po ako sabon. Hindi rin po ako pabango.
na kapag ang ating pangalan ay nalalagyan ng kaunting hindi kagandahang amoy, iwiwisik nyo ko sa inyong katawan para kayo bumango. Lalong hindi po ako kumot. Napakaliit na tao ko po para gawin yung kumot na pangkanlong sa anuman na gusto nyong palabasin. Huwag po ganon. Kung may respeto kayo sa inyong kapwa, kami rin po may respeto sa inyo. Hindi po ako maninindigan kapag alam kong ako ay mali. Kayo po mga kapwa, kababayan ko, mga CFMers na mga anak-anakan ko, mga kaibigan kong napakalapit sa aking puso, sukat nyo na po ang puso ko. Sukat na sukat ko rin po ang aking damdamin. Kapag alam ko po na ako ay nakapanakit, kapag alam ko po na may umaray sa aking salita, naninikluhod po ako, bumababa po ako para humingi ng paumanhin. Pero kapag alam ko po na malinis ang aking konsensya at idinidikta nito sa aking puso na wala akong sinaktan ng direktahan, na wala akong pinangalan ng mga salitang malisyoso, kapag alam ko po na wala akong binitiwang mga salita ng paninirang puri, irereserba ko po ang panghihingi ko ng paumanhin sa susunod na pagkakataon na baka may masaktan ako ay wala na akong maibigay. Kung nire-respeto nyo po ang inyong sarili, nire-respeto ko po ang sarili ko. Hindi ko po hihintayin na ibang taong rumispeto sa akin. Ayoko pong mabuhay na wala akong respeto sa aking sarili. Ito lamang po ang kayamanan na hawak ko. Respeto sa aking sarili na kahit sabihin ng buong mundo na mali ang isang bagay, kung sa palagay ko po at sa aking paniniwala ay totoo, tutuloy po ako. At kahit buong mundo na po ang nagsasabi sa akin na mali ang aking ginagawa, kung sa palagay ko at sa puso ko ay tama, wala pong makapipigil sa akin. Kaya ito pong ipinadala nila na opisyal na pahayag, hindi naman po ito demand letter. Hindi naman po ito nagsasabi na ididemanda nila ako. Pero ito po ay isang senyal na kailangang maging responsable ang mga media men sa kanilang mga sinasabi. Wala po dito sa mga nag-aalala ng demandahan, wala naman po. At hindi ko po sila hinahamon. Pero alam naman po natin na sa bawat labanan ng anumang bagay ay meron tayong hinihinging resibo at kailangan nagpapakita po tayo ng resibo. Uulitin ko lang po. Kay Ginoong Bong Suntay, nilinis ko po ang pangalan ninyo nung kayo ay idawit sa isyong ito. Nilinis ko rin po ang pangalan ni na Senador Bongo na walang kamalak-malak kung bakit nadamay. Si Ginoong Harry Roque na nakikisawsaw po ngayon sa issue. Hindi ko na siya tatalakayin. Sayang naman po ang ating panahon kung sa kanya ko pa ibibigay ang aking oras. Kay Congressman Sandro Marcos na napakabata para maging biktima ng mga pagdududa, hindi po sa amin nanggaling ito. Kay Congressman Joey Salceda, maraming salamat po sa pangunawa na ni isa sa inyo na binanggit ko, wala pong tumawag, nagpasulat sa abogado, dahil alam ninyo na hindi naman kayo dapat madamay, pero mga politiko kayong tanyag at kayo'y inihalo lamang sa usaping ito kahit wala kayo talagang kinalaman. Kaya ako'y nagpapasalamat sa mga politikong ito na hindi po nagsayang ng panahon na ako'y abalahin na bakit ganito, bakit ganyan. Dahil ang linis-linis po ng presentasyon. Kahit si Mayor Bullet Halusos, wala kang makikita kahit initials mo sa aking pagsasalita mula ng aking talakayin itong Bea Alonzo, Dominic Roque split up na to hanggang sa panahong ito. Ngayon ko lang nalaman na ikaw pala ay nasaktan at pinagbintangan pala ang iyong kasarian. Hindi ako ang hihingi sa iyo ng patawad, ni paumanhin ipagdadamot ko. Dahil kahit minsan, hindi ko sinabi na si Dominic Roque ay nakatira sa isang condo unit
na pag-aari ng isang baklang politiko. Wala akong binanggit na ganon. Wala akong sinabing anuman. Walang pagdududa sa gender o kasarian ng politiko. Wala. Malinis. Malinis na malinis. Alam niyo po mga kapatid, dapat talaga ay sinasagot ang mga bagay-bagay na malabo. Dapat talaga ay nililinaw ang mga bagay na baliko. Hindi po ako papayag na ako ay itulak sa pader ng walang kalaban-laban. Lalo na kung malinis ang aking puso at konsensya na wala po akong sinaktan, wala pong malisya ang aking mga binitiwan at lalong wala pong paninirang puri. Mamaya po, mga kapatid, meron pa tayong mga isyong tatalakayin kasabay ang pasasalamat sa mga tao na hindi nagkulang ng respeto, tiwala, paghihintay at pagmamahal. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.